Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong lahat na maging bahagi ng ating radio ministry. I-scan ang QR code o mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong mga donations. Para ma-acknowledge namin ang inyong donations, mag-message po kayo sa amin. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS Share Community Radio. At sa lahat po nating mga tagapakinig na ngayon lamang nagbukas ng kanilang radyo, welcome po kayo dito sa aming programa at ang aming paksa sa umagang ito ay napaka-interesting. Sana yung mga kaibigan namin dyan sa may Kabatangan ay nakikinig ngayon habang ano man ang ginagawa ninyo, samahan nyo kami sa isang oras ng kwentuhang pangpamilya. Magandang umaga pala kay Ma'am Regina Garciliano, Ma'am Weng Francisco, Ma'am Rose Sulit, Ma'am Grace Diocales, Ma'am Delia De Lima at Ma'am Sandy Sarcon ng Canilar. Magandang umaga po sa inyong lahat. Paris Clan, shout out. At maging ang Estrada Clan, yung aking hipag, si Leticia Estrada Almirol, kanyang mga anak, listener yan ng sa may Umingan, San Juan, Pangasinan, at ang aking hipag na nasa Saudi, si Rosita Estrada Magno. Okay, pag-usapan na po natin ang ating paksa ngayon. Kung ano po ang inyong nararamdaman ng mga elderly, wala po kayong sakit. Kumbaga, kayo po ay tumatanda. Sa Ingles, ano yan sa Ingles? You're not sick, but getting old. Yan na. Kasi karamihan sa mga sakit na nararamdaman natin ay hindi po sakit, kundi kumbaga normal na nararamdaman ng isang tumatanda. Tanggapin na natin. Totoo yan. Tulad nga po ng pag-aaral ng isang direktor sa isang Beijing hospital, meron po siyang limang payo para sa mga elderly, para sa mga senior citizen. Tulad namin. Kayo po ay walang sakit. Pero kayo po ay tumatanda na. Karamihan sa mga sakit na ating nararamdaman, na kalimitang naiisip natin na sakit, ay hindi po sakit, kundi mga senyales po yan na ang ating pong katawan ay tumatanda. Kumbaga, senyales ng katandaan, wag namang tumatanda. Katandaan. Ng katandaan, senyales. Yan ang mga warning signs na, tumatanda ka na. Okay? Yan ang hindi maiiwasan. Dahil sa mga elderly, hindi talagang ang ating kumbagang katawan ay tumatanda rin. Pag tayo nagkakaedad, kumbaga, ang ating katawan tumatanda din. Ngayon, ang unang payo. Pag medyo may kahinaan ng ating memorya, napakadaling sabihin ng iba na meron tayong Alzheimer's disease, meron lang tayong makalimutan, nakalimutan natin kung saan natin inilagay ang ating pair of eyeglasses, ang mga susi, ang ating yan naman ang gamit sa bahay. Yan ang kalimitang nakakalimutan natin.
Ang iba naman, bigla naman tayong pagsasabihan na, uy, Alzheimer's na yan. Ay, hindi po yan Alzheimer's. Bakit? Yan po ay isang pansariling proteksyon na mekanismo ng mga nagkakaedad na utak. Kaya wag po kayong matakot. Wag niyong takutin ang sarili ninyo na, hala na, panay naman ang nakakalimutan ko na ito at saka yan. Naku, palagay ko meron na akong Alzheimer's. Na hindi, wag niyong takutin sarili niyo. Dementia ang ibang term. Dementia pa. Ang ibig pong sabihin na pag medyo tayo madaling makalimot, ibig sabihin niya na ang ating utak ay tumatanda na rin. Hindi siya sakit. Kung nakalimutan po ninyo halimbawa ang inyong susi, at kayo rin ang makakaalala kung saan nyo nailagay, ay hindi po yan dementia. Hindi. Ano yan? Kumbaga, nagpapahiwatig lang na medyo humihina na ang ating memorya. Sabi ng anak kong lalaki, Mama, umupo ka, isipin mo, saan ka kanina una nagpunta, ano pang mga ginawa mo, saan mo nailagay yung hinahanap mo. Ang ginawa ko nga, inisip ko, ay oo nga pala, doon ko pala inilagay. Meron akong, diba, totoo yan, meron akong kwento sa'yo. Nagsusuklay ako ng aking buhok, nang bigla akong tinawag na, tikman ko daw yung niluluto. Ako nagsusuklay. So, dala-dala ko yung suklay. No. Siyempre, tumikim ako, siguro, ibinaba ko yung suklay. Ngayon, paalis na ako, hindi pa ako tapos magsuklay. Sinabi ko, asan ang suklay? Na gano'n na ako, nagpapanik na ako kasi nga, malilate na ako. Sabi sa akin nung pamangking ko, ganito na lang, tita, umupo ka daw sandali, alalahanin mo, tulad sa anak mo, alalahanin mo nga kung anong ginawa mo. So, inisip ko, dito naman ako sa kusina. Nung pumunta ka dito, anong ginawa mo? Sabi ko, nagsusuklay. Nagsusuklay ako, tapos may kinuha ako dito sa refrigerator. So, nagtawanan na sila, nagtawanan. Hindi kaya nasa loob ng refrigerator ang suklay? Ay, nako, maniwala ka o hindi, nakakahiyaman tanggapin. Nandoon sa loob ng refrigerator, kasama ng mga itlog ang aking... Doon mo ipinatong. Doon ko ipinatong. Kasi nga, kumbaga, natandaan ko na, sabi ko, nasa isip ko na, pero ayaw ko lang tanggapin na, baka nailagay ko sa ref. Kasi may kinuha ako sa ref. Kaya, hindi po Alzheimer's disease o di ka dementia, yung pagiging mahina ng memorya natin. Kasi, matatandaan man din natin kung saan natin nailagay, di ba? Maaalala natin na ibabalik alaala natin yung yung ginawa natin. Kaya hindi yan siya sakit. So, wag nyo pong takutin ang sarili nyo na kung humihina na ang inyong memorya, makakalimutin na kayo. May mga bagay na hindi nyo malaman saan nyo nilagay. Pero kayo pa rin ang nakakaalam kung saan yun. Hindi po kayo may sakit ng Alzheimer's o dementia, kundi humihina ang inyong memorya. Okay. Pag naglalakad daw, pangalawa, naglalakad ng mabagal at hindi na steady yung legs ninyo. Yung nanginginig na ba siya? Oo. Hindi po ito, ibig sabihin, paralisado na po kayo. Totoo yan. Kundi muscle degeneration. Yung muscle po ninyo nanghihina na. Meron ng diferensya na kailangan po natin lang ng stretching. 'Di ba? Huwag ho agad tayong iinom, sabi dito. Ang solusyon ay hindi po solusyon ang pag-inom agad ng gamot, but to move. Stretching po natin, galaw-galawin po natin. Ano ba yung portion na sumakit? Yung balikat ba? Stretching nyo. Kung yung paan ninyo, ay ilakad-lakad ninyo. Kahit nakaupo lang, ay taas, baba. Hanggang maramdaman ho ninyo, marirelieve yung pain ninyo dahil doon sa paggalaw-galaw po natin. Kulang lang po tayo sa paggalaw-galaw. Kaya hindi solusyon yung kumbaga,
dahil mabagal na tayo maglakad, hindi na tayo maglalakad. Ay, hindi po. Natatakot yung iba. Oo, kasi nga, dahil mahina, ano yun, itanggapin natin, nagkakaedad na tayo di ba? Nagkakaedad. So, talagang humihina, hindi na tayo kasing bilis maglakad ng kabataan natin. Yes. Pero hindi ibig sabihin na huminto tayo sa paglalakad. Patuloy tayo. Kaya nga po meron tayong mga exercises, ehersisyo na angkop sa atin, naging paksa natin yan sa ating program. Yung mga sinasabi nilang light, magaan. Light exercises. Na exercises para sa ating mga senior citizen. Kaya pag ang ating mga binti at paa ay nanginginig, nanghihina, hindi po yan paralysis, Oo. Paralysis ka agad. Walking. Kumbaga, nanghihina nga. Sabi nga ni Lola Senny, medyo nanghihina na ang ating mga muscles. Kaya, wag nyo kagad yan tatapatan ng iinom kagad kayo ng gamot. Pag nagbanggit kayo, ano bang gamot na basta ganito, nanginginig, ganyan. Uminom ka nito kasi epektibo sa akin. Hindi po, ha? Hindi po yan ang agarang solusyon. Kung hindi, kailangan ng galaw-galaw. Move it. Wag po tayo upo ng upo, higa ng higa. Hindi naman kailangan na matagalang paglalakad ang kailangan. Basta ang importante, araw-araw po gumagalaw tayo. Okay. Ikatlo, ito. Yung pong tinatawag na insomnia. Ilan sa atin ang nakakaramdam ng insomnia. Yung hindi na madaling makatulog, matagal bago makatulog. Yan, Yan po ay hindi mo masasabi kaagad na sakit. Kundi baga, ang ating utak ay nag-a-adjust po, Kasi nga nagkakaedad na tayo, nag-a-adjust din ang ating utak pagdating sa pagtulog. Yan po ang nagiging dahilan ng pagbabago ng ating schedule ng pagtulog. Magtataka kayo na bakit dati nun ang takaw-takaw niyong matulog, bigla na lang parang umiigsi na ang pagtulog. Kahit ako din, matakaw ako matulog pero napapansin ko. Para bang maaga na akong gumising, nagigising ako Lola Sen ng 3:00. Ako din. Kaya sabi ko, pala yan, nag-a-adjust po talaga ang ating utak pagdating sa ating sleeping schedule, kumbaga. Kaya nga po, sa kapwa namin mga senior citizen tulad ni Lola Zenny, pag hindi po kayo makatulog, hindi po sleeping pills ang katapat. Wag po kayo talagang basta-basta iinom ng sleeping pills. Mahirap po yung parang dependent na ba kayo? Palagi kung hindi kayo makatulog, iinom kayo ng sleeping pills o ano ba dyang mga ibang drugs na makakatulong, sabi nila, na kayo'y makatulog. Kasi po, malaki po ang risk ng yung natin, yung madali tayong mahulog, madali tayong matumba, madali tayong madapa. Isa yan sa resulta kung palagi parang dependent na kayo masyado sa pag-inom ng sleeping pills. Alam niyo po ba, para sa ating mga senior citizen, ang pinakamagandang sleeping pill para sa ating mga senior citizen ay yung pong ma-expose tayo sa araw sa umaga. Yung pag sikat na ba ng araw? Yan. Pag sikat na ng araw, tayo po dapat ay magstay under the sun. At gawin po nating regular yan. Yan po ang pinakamagandang sleeping pill para sa atin. So, ibig sabihin, Lola Sen, anong oras ba lumalabas ang araw? Parang 6:00, no? 7:00. 6:00 hanggang 6:30, yan. Okay po yan. Kumbaga, sabi nga hanggang 2:00 pwede. Oo, pero ang tawag dito, siguro pag gusto mo pa uli. Pero hindi yung masyado ng 6:00. Oo, 6:00. 6:00 hanggang 6:30 ng umaga o di kaya hanggang 7:00. Yan. Kumuha kayo ng silya at umupo. Tingin-tingin sa inyong stretching. sa kapaligiran. Yan, di ba, no? Ako nga minsan, sabi ko, bukas nga, gigising ako ng maaga para
papaaraw, mag-stretching doon sa tapat ng bahay. Oo. Ang nangyari, umuulan. Umulan, no? Sabi ko, ano ba yan? Kung kailan ko binabalak na magpaaraw. Saka Umuulan umulan. naman. Paano naman ako magpapaaraw, di ba? Oo. Kaya sabi ko, naku, sira na naman yung aking plano, aking iniisip. Gusto ko magpaaraw. Yan, okay. Yan ang ikatlong payo. Ang ating ikaapat, yan. Di ba? Lola Seni, ako, ito talaga, karamihan sa mga nakakausap kong mga, mga tumatanda, okay? Ay yung marami ng sakit sa katawan, na marami ng nararamdaman na sakit sa katawan, na kaagad natin sinasabi, may rayuma ako. Rayuma kagad, ano? Rheumatism pa. Rayuma talaga kagad ang sasabihin. Ay, may rayuma ka na. Ganyan, ano? Pero hindi naman pala yun rayuma, kundi normal lang po na reaction sa ating mga nerves. Yung mga nerves natin ba na nagkakaedad na rin, normal siya. Kasi nga, di ba, sumasakit na ang braso, sumasakit na ang likod, sumasakit na ang bewang, sumasakit na ang hita, tuhod, binti, paa. Kaya nga, lahat ng body aches na yan, yung mga sakit na yan, hindi po yan rayuma. Kaya nga, ang bilis-bilis natin yung bang, ano ba yan, yung pamahid. Oo, haplas, no? Haplas. Oo, kaya tinan nyo, nabanggit tuloy ng apo ko, nung bata pa ikaw, Lola, polvo-polvo ka lang at saka pabango. Ngayon? Iba na ang pabango. Sabi na yung dati daw, ang pabango natin mga lotion, mga cologne. Pero pag nagkaedad na, pag tungtong daw ng 40, yun mga oil na. Oo, haplas na ang labas, ano? Panghaplas na ang naamoy sa pagpasok mo sa bahay, pagpasok mo sa kwarto. Kaya nga, iba na ang amoy ng hindi na amoy pabango. Kaya kasi sinasabi ng ating mga apo, masakit ang tiyan mo, lagyan natin ng ng ganito, mansanilya ba, o di ka, efficacent oil. Ano ba sasabi niya? Ayoko, amoy matanda yan. Sabi ko, sobra kayo, ha? Ano daw yan? Amoy matanda. Kaya nga, pag kaya nga, ngayon, na-invento na lang na, meron din pala efficacent oil ngayon na, hindi malakas ang amoy? Oo, ayun na nga ang pabango. Binigisto ko si Dang. Ayun ang pabango ni Dang. Lagi siyang merong hawak. Meron. Bumili na rin ako kasi wala siyang amoy. Roll-on. At saka meron na siyang tinatawag na iba't kulay na rub. Iba-ibang kulay na rub. Pag masakit ang ulo, pwede mong ipahid-pahid na lang. Dinadala na, may mga ang apo ko nagdadala niyan kasi may mga maliliit yan na So kasi nga, roll-on. O kumbaga, namana sa atin, konting sakit, merong ipupunas. May ipupunas talaga. Kaya nga, ang mainam din kasi pagka ang gumagamit ng mga haplas o yung mga ganyang oil, mainam po kasi kung nasa bahay ka lang, maglagay, no? Tapos o kaya sa gabi, no? Huwag yung kumilakad kayo, huwag kayo maglalagay ng ganon. Lalo na pag nasa lugar kayo ng aircon. Marami nito. Makakantsawang kayo. Ang natin yung kanta, paa, tuhod, balikat, ulo. Ngayon, paa, tuhod, masasakit na ito. Totoo ka dyan. Meron ng karugtong. Kaya nga minsan, pag nag-a-attend ako ng seminar, tapos lalo na pagka, yung live-in, lumahanap talaga ako ng kasama na, hindi maselan pagdating sa paghaplas. Kasi kailangan... Live-in o stay-in? Live-in, pwede din. At saka stay-in na Mantakin mo, tawag dito? Ang tawag dyan? Naghahaplas talaga ako, lalo na pag, aircon. Kasi nakapajama ako. Talaga yan? Kailangan ko. Kasi magka-cramps ako kung hindi ako maglalagay ng ganun. So, kami ni Dang haplasan. Lang haplasan mo ako. Oo. Haplasan kita. Talaga? Kaya yan yan ang sikreto. Sign ng aging na. Mga pabango ng mga
elderly habang sila ay nagkakaedad. Pero tandaan niyo po, marami po ngayong haplas na hindi po malakas ang amoy. Kumbaga, friendly sa ilong. Kaya kung ano man ang inyong... Pwede nang gawing kolon. Kung ano man ang inyong nararamdaman na sakit-sakit, ang katapat lang po niyan ay haplas. Okay. Ikalima. Okay. Marami sa ating mga elderly ang nagsasabi na ang aking braso at binti ay sumasakit. Yang buong braso at mga binti ay sumasakit. Mga buto-buto. Tapos tatanungin mo, ano ba to? Rheuma o bone hyperplasia na? Tatanungin nyo ng sarili nyo na ganun. Kasi bakit sumasakit, no? Ang buong braso at saka binti. Alam nyo po, ang ating buto ay lumuluwag at numinipis. Kaya 99% ng sakit po natin sa katawan ay hindi po sakit. Kundi, kumbaga, humihina po, bumabagal ang nerve conduction natin. Kaya po nakakaranas tayo ng sakit. Ang sabi nila, yan po daw ang tinatawag na central sensitization. Isa pong karaniwang physiological na pagbabago sa mga tumatanda. Psychological change in the yung kaya iniisip lang sa isip lang. Ngayon, kung makakaramdam po kayo ng tinatawag nilang central sensitization, hindi po analgesics ang solusyon dyan. Pag kayo pala ay nakakaramdam ng sakit sa inyong braso at binti, ang kailangan lang po ninyo ay ehersisyo at physical therapy. Isa po yan sa tinatawag nilang adjustment methods. O kaya, nire-recommenda rin po, no? Kung makakaramdam kayo ng sakit sa inyong braso at binti, ang tinatawag nilang foot bath. Yan. O kaya, hot compress sa inyong braso at binti bago matulog. O di kaya naman po, light massage. Yan po ang mga epektibong paraan kaysa uminom po kayo ng gamot. So, uulitin ko, yung mga katulad naming senior citizen na nakakaramdam ng sakit sa kanilang braso at binti, ang dapat lang gawin ninyo ay mag-ehersisyo o di kaya magkaroon ng physical therapy. Pwede, nire-recommenda rin po na kayo po ay mag-foot bath. Paano yung foot bath? Ang ginagawa nila, yung kaya lang na init. Ilagay mo sa planggana. Ang ginagawa ng iba, nilalagyan ng asin. Asin, Or dahon-dahon. Mga dahon-dahon na mga herbal. Pero kailangan yung init po, kaya ng kaya ng paa nyo. Kaya dapat hawakan nyo muna. Anin nyo muna sa kamay nyo kung kaya nyo. Timplahin nyo. Lagyan nyo din ng malamig na tubig. Pero kailangan mangingibabaw yung init na kaya ninyo. Yan po ang foot bath. Tapos, hot compress before bed. Ganun din po, sa hot compress, wag naman po kumukuha man kayo ng telang malambot, no? O kaya face towel, yan. Meron naman yung nabibili, yung ano bang tawag doon? Yung may lalagyanan. Oo. Meron ako niyan. Nakalimutan ko na ang pangalan. Pwedeng pa sa hot, pwedeng sa cold. Yung plastic yan siya na may cover, no? May tawag doon tapos iyon ang ipapatong mo sa portion ng katawan mo na masakit. Sa hita, tandaan nyo po sa tiyan, kaya po sa ninyo ang init. Totoo yan. At light massage. Tingnan nyo. Pwede po kayo magpamasahe, pero kailangan light lang. Magaan lang. Magaan, kumbaga. Yan. Sa balikat. Hindi po tatapatan nyo kaagad ng gamot. No? Yan. Ika-6, ang pagkakaroon po ng sinasabi nilang abnormal physical examination ay hindi po sakit. Kumbaga, ang ating
index standards, yung pamantayan ng ating index ay hindi po updated. Kasi yung index standards po, yan po yung yung pamantayan pag tayo po ay binibigyan ng physical examination. So, pag pag medyo abnormal, kumbaga, hindi ba pa tayo mangamba na sasabihin nyo kagad, ay may sakit ako kasi abnormal. Hindi po. Kumbaga, minsan, ang pamantayan ng index natin ay hindi po na-updated. Kaya dapat po, ang ating physical examination ay gawin po nating regular, kumbaga. Parang cellphone lang, ina-update. Ina-upgrade. Parang computer. Oo, Diba? correct. Cellphones. Oo. Kung yung mga cellphone, nile-level up nyo, i-level up din natin ang ating katawan. physical examination. Ikapito. Okay? Ikalima pala, mali pala. Kaanim. Ay, hindi na. Kapito na tayo. Ikapito na. Okay. Nire-recommenda po ng World Health Organization na ang ating pong physical examination indicators para sa mga elderly ay dapat po, tayo po ay relax. Kaya pag tayo po ay mag-undergo ng physical examination, kailangan relax po tayo. Oh? Parang rin yan, yung laboratory. Pag magpapalaboratory, di ba? Kasama yan. Yes, so. Ano pa nga, di ba? Pagka, wag kayong, yung bang, minsan pa tayo kasi ang physical examination para bang... Di ba fasting? Yung iba nga kasi ganito, wag magpupuyat. magpapa-physical examination. Sige na, pagkatapos ko mag-grocery, magpapa-physical examination ako. Hindi. Hindi dapat yun. Kailangan ibibigyan Kailangan, ng bigyan mo talaga ng panahon, oras, relax ka ba? Para mas valid, accurate ang result. Kaya, ganun din po daw pag tayo ay kinukunan ng ating cholesterol level. Kaya sa mga elderly na medyo mataas ang, kasi sasabihin natin, mataas ang cholesterol mo. Bakit minsan? Yung mga elderly, ang taas ng cholesterol pero ang haba naman ng buhay. Kasi nga po, sabi nga nila, ang cholesterol po daw ay isang raw material para mag-synthesize po ng hormones at ng ating cell membranes. Kung mababa po ang ating cholesterol na bumababa din po ang ating immunity sa katawan. Kaya nga po sa yung guidelines for the prevention and treatment of hypertension sa China, sinasabi po nila na ang blood pressure reduction target dapat po sa mga matatanda is 150/90, no? Pero not the standard ng mga young people na 140/90. Okay? Ganun pala yun. Oh. Kasi kala ko 140/120/80. Mas mataas pala ang natin. Oo, sa atin, no? Kaya nga po daw ang dapat tayo, wag nating gamutin ang ang pagtanda natin bilang isang sakit. Wag po. Dapat nga ituring po natin itong pagbabago sa ating katawan. Kaya yung aking blood pressure, hindi na ako umaabot ng 120/. Ako din, hindi overacting, over 80. Oo, no? Oo, totoo yan. Oo. Kaya, so, ito po i-recap po namin ng ang ating napag-aralan, no? Kasi po, magkakaroon po tayo ng ikalawang bahagi nito. Next Thursday. Oo. Kung paano po natin, tayo manatiling, malusog sa ating katandaan. So, ito po ang mga
nararamdaman natin na hindi dapat po nating ituring na sakit. Iyang pagkakaroon po ng mahinang memorya, ang tinatawag na poor memory, ay wag po nating kaagad sabihin na tayo may Alzheimer's disease o di kaya dementia. Okay? Wag po. Okay? Pangalawa, ang ating mahinang paglalakad at mga nanghihinang binti at paa ay hindi po paralysis, kundi po panghihina ng ating mga muscles. Ikatlo, ang insomnia ay hindi po sakit, lalo na sa mga matatanda na hindi na nakakatulog ng mahaba-haba. Ito po ay nagpapakita lamang ng ating pong utak ay nag-a-adjust. Ikaapat, lahat po ng sakit sa ating katawan ay hindi po tatawaging rayuma, kundi ito po ay isang normal na reaction ng ating katawan sa ating mga nerves na nagkakaedad na rin. Okay. Ikalima, ang pagkakaroon po ng karaniwang sakit sa ating braso at binti ay hindi po agad-agad na tinatawag na rayuma o bone hyperplasia, kundi ito po ay isang karaniwang physiological na pagbabago sa mga elderly. Ika-6, ang abnormal physical examination nating mga elderly ay hindi po agad-agad nasasabing meron po tayong sakit. Kumbaga, ang pamantayan ng index natin sa ating physical examination ay maaring hindi po updated. Ikapito, ang ayon po sa guidelines ng Prevention and Treatment of Hypertension sa China, ang blood pressure po, target para sa mga elderly ay 150/90. Hindi tulad po sa mga young people na 140/90. So, wag po nating tratuhin ang ating pagtanda na isang uri ng sakit. So, tayo po ay manalangin. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa naging topic namin sa oras na ito. At sana'y matanggap namin ito bilang elderly at senior citizens na wala po kaming karamdaman, pero kami po ay patungo na sa katandaan. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan na iyong ipinagkaloob sa amin, sa iyong patuloy na patnubay at paggabay sa oras ng kabalisaan at proteksyon sa aming mga kaaway. Sa oras ng karamdaman, lagi kang nandyan, at sa pagdadalamhati, paglayo o mawalan ng mahal sa buhay at kaibigan. Sa oras ng kalungkutan, ang pagpapala mo'y laging nakalaan, at ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nagtitiwala sa iyong pagmamahal. Patuloy po namin kaming ingatan, at kami patuloy na magtiwala sa inyong pag-iingat at paggabay. Kalusugan at kalakasan ang patuloy kaming gamitin sa Family Matters Radio Ministry. Maraming salamat po sa 57 taon ng anibersaryo ng DXAS Community Radio. Naging matagumpay ng celebration namin October 28. Pagpalain po ninyo ang buong staff ng suppliers, supporters, donors, listeners, and followers ng FEB sa Pilipinas at sa ibang bansa. Pagpalain po ninyo ang mga planong sa darating na taon na magkaroon kami ng bagong transmitter upang maabot sa pamagitan
ng pagpapahayag ng iyong salita sa radyo. At maging Panginoon, nang magkaroon kami ng sariling sasakyan, Lord, alam namin na walang imposible at ipagkakaloob ninyo. Marami pong salamat sa matagumpay na selebrasyon ng aming 57th anniversary ng DXAS Radio. Marami pong salamat at ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat na tatangi lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa ating mga technicians na sina Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan po ninyo ang susunod na programang Radyo Singkauman at makakasama ninyo si Uto Mobin. Tuwing 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, ay mapapakinggan ang Family Matters. At syempre po naman, wag niyong kalilimutan para sa ating mga kids, tuwing Linggo, 7:30 ng umaga hanggang 8:00 ay mapapakinggan ang Kids Move Kids Radio. Amen. Ako po si Marlene Cruz. At ako po naman si Lola Seni. Ang Family Matters ay kasama ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Have a nice day. See you on Thursday. God bless.